Parayon sa Lo Cebu, may buntag Pinoy, Cons. Ning tungura karong buntaga atong makauban ang presidente sa Lay Ministers of San Jose Parish nya gikan gyud siya sa Ormoc ni ani siya dinhi sa atua kay doon na sa ni sila umaabot sa mga proyekto ni Tatay Dodong, no? So we have with us on the show, good morning, Brother Antonio Dodong Luag, and welcome sa Hello Cebu. Good morning, ma'am, sir. Salamat sa opportunity sa mo ang meeting sa ni Tatay Dodong with Brad Arlan and Brad Charles, no? Kagahapon sa hapon. Very special tungod sa atong proyekto nga umaabot sa Ormoc City, ang pag-installer o gitawag o internet. At the same time, ato ang cable television. That project is a big deal, especially sa mga parishes within the Vicariate of Ormoc. So, kanus-an ninyo plano nga ma-avail sa mga taga-Ormoc ug sa mga silingang dapit ang ato ang internet and cable services sa Cine Cebu, sir? Within mga first quarter sa 2024, ma'am, kay January magsugod naman pagkuha sa mga licenses niya, installation sa mga cables, at the same time mga permits para niya na. So with mong coordination sa ni Brad Allan and Brad Charles sa niya ni regarding sa pagsulod na sa Ormoc. At the same time, timely po kayo ni tungod kay ang gitawag og maong katuyuan dili lamang sa business na side kundi about also spirituality, since na ang parish po namo sa San Jose nakasinati po og one day nga WGS, and they are so excited that gitawag og financial and spiritual aspects ang gidala ni Tatay Dodong sa Ormoc City. So ako sad touch po ko niyan because this is also a mission for past 30 years there's a ministry kanang gitawag spiritual, at the same time the second level which is the financial, especially sa mga nagtrabaho sa simbahan, mga lay ministers, lectors, cantors, uban pa nga mga naglihok sa simbahan kay babagog kay ni ma'am kining kwarta sa high panerbisyo. So we want to be gitawag practical na not only praying but also doing our part para sa financial side. Kumbaga, sa basic ecclesial community, we need to have spirituality at the same time financial na support to grow and move forward para sa evangelization. We cannot say always na magampo lang ta, nadlit ang Ginoo na bahala. We need to work also para makapadayon po ta, kay mukhaon pa man po ta. In other side, makaingon ta nga, kinahanglan pa sa taong financial, labi na sa atong mga kaigsunan. Dako kay nga break yun sa amua sa, especially sa Ormoc, at the same time some part of mga Salete and also some adjoining mga parishes na nakita po nato ang panginhanglan nila, especially this project. So for me, ma'am, sir, it is a blessing that Tatay Dodong also nakakita siya ni Ani, and that decision na itabo last November 25 during the one day WGS. Ko, Tay, this is somewhat a miracle that the Holy Spirit will lead you to help this mga parishes din and ingana po ang nakita nako. So very happy ko niya na, especially nga nakita nako nga daghang kay matabangan natong mga kaigsunan. In what way, sir, nga maka-benefit sad financially ang ato ang mga kaigsuunan din sa Ormoc nga nangalagad sa simbahan? Ato silang himuon na partner para sa gitawag nato nga mga campaign for installation sa mga internet o cable, mga gitawag facilities. Kanya makaingon ta nga gikinahanglan magyud karon ng internet sa mga matag tao. At the same time, also a benefit in the parish. Like sa among parokya, akong istorya na mong pura paroko si Father Ronnie Bariday. Kudri, every time nga mudaghan nato ang mga gitawag subscriber din Tatay Dodong also give a tithings para sa atong parokya. Ngano man, gusto sa siya tabangan ang atong parokya kay need mangyud kayo, especially sa maintenance, kay season na ba yung taon ang ato ang ani din niya na mga time nga wala gikita ang mga tao. So kung atong himuon ni siya nga livelihood program through basic ecclesial community kanang gagmay gusto anong katilingban in a level dito sa grassroots, kunya daghan man sila mga kaila po sa other parishes, they can link with this nya maka-benefit po sila. So di lang na sila humay dito nga gitanom, at the same time while waiting na sila activity nya kini ako nakita nga dako kay nag-impact diha sa maong community. Imagine there are about 12 to 13,000 parishioners.
Nya doon na may mga about mga 40 lay ministers lang, nya mga workers, mga promoter, mga advocator sa basic Christian communities, and they're working in the church. Sometimes babag ang financial. So ko nga, why not to have this developmental nga stage, financial stage, after the spiritual, arita sa level 2, which is the sustaining stage, nga about financial. So dako kikigtabang ma'am sa kuan sir, sa tuang parokya to grow also. Nya nanginahanglan po na nga ang ato pong parokya masuportar in terms of na mga project, nya ato nang ipakopya sa ubang mga parokya nga nag-need po, nagtukod po sila simbahan, nanginahanglan po sila kwarta, nya nanginahanglan po sila support dito. So ato po sila tagaan og idea regarding this. So nindot kayo ang among conversation with Tatay Dudong and some other mga managers niya para sa maong development. Inga na siya kanindot. As far as spreading the word is concerned, unsa may mga television stations o network nga maabot dito sa inyong dapit? Kasagaran sa mga national television kanang sa ABS-CBN, mga GMA, Manila broadcast. Siya, pero sa local wala ta, sir, wala tay itawag og television dito sa area. Ang kasagaran ay maabot dito kana ra gyud sa Manila ra gyud na mga television. So far. Ang internet service dito, okay ba? Na yung mga internet services gihapon dito, pero makita na to nga doon na yung mga interruption, especially karon nga doon na yung mga online nga mga classes ba. And I really experienced that during the time nga nag-pandemic, ang akong duha ka estudyante nga nakuan, problema gid ang internet dito nga connection, kanang mag-lag siya ba, putol-putol gid siya. So mo to nga pagstorya na mo tate regarding sa kuan kaning internet na kuan. Actually dugay na niyang gi-share, unya ko nga nindot ni siya tay nga ma-experience ko sa mga tao dito at very affordable na iyang gi-offer sa mga tao because siya, I want these people na mahimong happy because internet essential mo sa mga tao, labi na sa mga estudyante, mga anak, sa mga household niya na. So makatabang gisad siya niya karon makita na to nga na siya niya napay cable. So mo abot na gyud ang CCTV dito sa among area and some other mga parishes sa Leyte and some part dito sa Southern Leyte and even there is a Western Leyte area. Pero nagalindot diha kay ang City Cebu dili lamang nga mohatag ninyo og kining wifi kundi apil na usab ang ato nga mga istasyonan sa mga channels sa nagkalain-lain na channels Cebu Kalibutan, not only local, national and international. Pero ang ato diha is ang ato ang programa maka-develop sa mo og mga programa dito, makahimo og mga local programs to suit the need of the locality as far as spirituality is concerned, as far as livelihood is concerned. At least dako kay bahimo ang City Cebu kanang panahon na. Tinod gina Sir Manny kay namon ko'y program sa Power FM kanang evangelization as sinugkahayag sa SVD man na siya, nasa St. Peter and Paul Parish. Since nga gamay lang iyahang area maabot, niya makita na tong evangelization ng paminaw mga ministers kanang mga batanon. Unya na po ko'y program sa una sa TV katong sa Ormoc Cable nga diha pa tong Ormoc Cable. Niya mubura sang area of coverage nga tumakuan dinhi, so Salt and Light TV po itong program. So ako magud incline kay ko sa evangelization tungod kay mo na ako nakita pod nga way of having this, especially nga naa ka sa television o naa ka sa radio. Kay naa na naman tas mga chapel nga mga area nga itong mga interfacing sa mga chapel, mga recollection, retreat, mga seminars, renewal sa mga ministers, nya natay gihimo pod mga team building, nga values driven. Even gani Sir Manny kanang gitawag na itong mga recollection sa mga nadihang katong mga principal, mga teachers, mga parents, mga parenting, nya recollection kanang about sa mga empleyado sa gobyerno, dako kasi impact. So kung atong mapaabot dito sa television o dito sa mga internet o sa mga online nga platform sa radio station, mas the more nga mo dako kay makita mo nato nga even sa ubang mga lugar makakita na mo sila, maka-appreciate na sila ni ana. So ang spirituality nato ni limited sa imong interfacing, but also the spirituality maabot na to bisag asa dapita worldwide. So dako kay advantage nga kon. So that's why pag ingon ni tatay nga ato nang himo program kanang niya dito sa Leyte para sa evangelization, mag-create ang mga special nga mga spiritual nga mga reflection
O di na excited ko kay ko nga mo gini akong this is somewhat very special for me because this is answered prayer. Ko nga dugay na ko sig pangwaso na kay I also have din ko nga kung naalam mi ma-afford lang to sa mo magtukod big ka ng sana ka ng radio station ba sir money ma'am. Kaya ko nga very expensive man ko sa among parts at sa expenses o pitawag og maintenance. And then here comes Tatay Dudong and this is a blessing for me also na naka-attend ko sa WGS ba. This is a first time last November, last June. Naka-attend ko na it also develops and molds me more and more about spirituality and determining also my mission in life diha sa mga tao. So mo ni nga dako kay ni siya nga project para nako niya breakthrough gid ni sa Ormoc City and some other parishes because our target is not only the parish nga nabilong ko, some part of the Vicariate of Ormoc and some parishes diha nga nag-need po sila internet. Ngayon tatay, atong taga libreng internet ang mga simbahan para kung mag-online masses sila, Magamit ra po. So, nalipay po ko na kay mo po na need po ba niya. I have a lot of friends na mga pare nga syempre gusto sa sila na internet, nasa sila yung mga program niya, magamit na gyud kayo kini nga maong platform. Ufan, pila ka households ang maka-benefit ini diha sa Ormoc? Ang sa Ormoc City, natay more or less diha sa kung wa ko masayob doon ay mga more than 300,000 nga mga voters. Ug in terms of household, so makita na to more than mga 200,000 gyapon. Kay sa amo lang concert, sa amo lang parokya, doon na ni may mga 13,000 nga population. So more or less mga household niya na di mo ubos sa mga 4,000 to 5,000 ka household. Sa amo lang ng unang ka barangay sa parokya. Ang Ormoc City is composed of 100 barangays. So dako kay nang area niya. Kung among gitan-aw tong gisukod-sukod na mga gikan sa Ormoc City ang 25 kilometers, maabot man na to sa other mga towns. So meaning with that Ormoc City and some other area nga to sa Isabel, Sampado Palumpon, Biliaba, Matagog, Kananga, Albuera, tunga-tunga padong sa Baybay, padong na sa Relate, maabot gyud siya sa atong kanang gitawag og radius bitaw sa kanang coverage. So more or less not only limited lang siguro niya ng 5,000 mga household, 10,000 or 15,000 household, but more or less daghan gyud mahimo da. Considering also na may mga existing na, but I'm very confident na kini siya mahimo ni siyang boom dito sa area. At the same time, makahatag kalipay sa mga tao in terms of services and then sa internet o sa cable TV. O siya katama. May mga local shows aside from yours, may tungod sa may tungod din spreading of the word? So far sa as laiko ako rin nakoy program, ako rin ay program sa Ormoc nga na kanang sa radio. Kasagaran nila ang mga program dito sa Power FM na sa police naasay mga sa CF Lamp dito katong kuan gyapon mga brothers gyapon nato na po ilaha dito nga mga kuan ana ra pud nga radio station mora pud na sila. So more or less may ngana lang ang uban mga sa SSS, ang uban na ay mga other programs gyapon sa government nga lisod na dito senior citizen nga grupo. But ang amo dito kanang ako every Saturday mao man ang ako sa Power FM. Unya naa po dito ang uban pod kana sa Safe Lab sa Safe Day. Tapos sila mga program gihapon nga ila pong gipahigayon weekdays. 1 day or 2 days mo na mga program. So kung i-allows Ginoo gyud nga kini nga maong plan ma-develop gyud dito, the more ta nga makita na to ang spirituality nga mga programs maso dito. And not only me, but also some other from Cebu City, some other mga leaders nga matap na to dito for that particular spiritual nourishment program online. Kamatay lang gawin sa problem, no? Pareham tayo sa Pareho man ta, Cebuano naman gihapon. And on the other side, ito sa kuan mga wari-wari, pero makasabot tayo sila Cebuano, kasi paminaw mo na sila mga radio gihapon. Oh. So, dili kay problema ang language na to. Exciting things coming up for Leyte atong silingang lalawigan. Sige, unya. Lastly, ato ang i-greet palihog, brother, ang imuhang mga pamilya, mga higala nga nagtan-aw ug ang mga imuhang mga friends nga mga kaparian ug
mga laiko ug nagserbisyo sa simbahan niini sang coming nimo nga project dito sa Ormoc. Yeah, salamat kayo sa ma'am, sir, sa inyong time, especially si tatay no na wala akong expect nga ma-guest ko karon because I'll be mubalik naman ko karong hapon po sa Ormoc. So para sa to Tungod ra gito sa nangita ta. Tungod ra gito sa nangita ta nga untag sabaw gabi. Tagsabaw dito, nagsyabo-syabo sa akin. Sabaw nga lami kayo. So Pero salamat kuan dito. gito sir, gipahilo na gito. Yeah. Actually, everything has a purpose. Di gid ni siya mga coincidence or mga sulagma sa kinabuhi. Para nako ang pagkaila po nako ni tatay, dili ko siya sulagma. Because that time is I'm experiencing mga down sa atong life, especially sa spirituality. Kaya the more lagi tang muduol lagi sa Ginoo, kitupong mo guning yawa sa mulapas pa gani usahay. So naagi mga reason gihapon. So para sa ako ang mga kaigsuonan sa diya sa Ormoc City, mga kauban sa buhat, diya sa mga lay ministers, members sa Basic Ecclesial Committee, lay organization, movement sa association o sa atong mga higalang mga kaparian, o especially ni Archbishop Jando nga naghatag po nato og authority diha no diha sa Baykarit no to have this program also sa spirituality. Og sa akong pamilya usab nga kanunay na suporta akong mga anak nga napo din sa Cebu ang duha ug sa akong asawa. Og sa ako ang mga kaygalaan kaparentihan mga kaigsunan nato. So we pray together nga kining maong program mapadayon at the same time masugdan nya kini nga plano dinhi especially nila tatay ug sa iyang grupo mapadayon. So kini siya og dako kay ni nga gracias Ginoo. Ako na ning gi-claim sa Ginoo karon pa lang daan nga mahitabo gid ni because it also affects the livelihood program sa mga tao ug makahatag po ni nila og economic upliftment sa mga tao. Not only nga gitawag og economic, it also develop the spirituality. Kaya nga naman ang plano ni tatay sa grupo sa Oasis to have the massive campaign for healing, massive campaign for spirituality, katong nagpractice og mga occultism, ato po to silang matabagan because luoy mo po kayo nga kani ba yang sa nato doon tay sin of commission, no po tay sin of omission, wa po tay pagpakabana. So kani dako na nga pagpakabana, it really touch my heart right now, especially the plan. So exciting, and this is somewhat a good blessings from the Lord. Nindot nga pinaskupan. Tinuod kaayo. Thank you kaayo, Thank you Brother kaayo. Antonio Dudong Luwag for dropping by. Yeah. Merry Christmas nimo ug sa imuhang Happy New Year Yes po. for the coming 2024. Unya, balik ta sir, human sa pipila ka pahinumdom, please stand by.